para makalipat kayo sa kabilang channel. Okay, kung hindi man, ito nga po, nire-record ko rin po yung aking presentation nang sa ganon, maano nyo rin, no? Mapanood nyo rin po, no? So, ganun po yung ginagawa natin ngayon, no? Ayan, tingnan natin kung taga saan ang mga ating bisita po ngayong gabi. Right ako, ang dami. Okay. Yan, hindi ko na mabasa to lahat ha. From Romblon, Manila, okay, Sandigan, Quezon City, Caloocan City, Cebu, Toledo, Western Bicutan, Rojas City, Capiz, okay, Negros Occidental, Ilocos Norte, San Nicolas, Etchega, ang dami po, Isabela, Mindoro. Kamusta po kayong lahat at pinagpalang araw po lahat. This is Teacher Roland, Teacher Jologs. Yan, para po mas makilala po ako, no, aking pong isisend yung aking Facebook account. Ayan. Ito po yung aking Facebook account, mga kababayan, no? Okay, ayan. Ito po. Kayo na pong bahalang kumilatis, humusga. Okay, sa inyong speaker tonight, ang inyong presenter po, si Teacher Roland po, ang CEO and Director, President, okay, ng number 1 Korean Language Center sa buong Pilipinas po. Okay, ayan, na pilit pinapantayan, pilit. Okay, hinahabol pero medyo mahirap pa. Okay, ayan. Annyeonghaseyo, Yorubun. Okay, mag-start na po tayo. Huwag kayong mag-alala, mamaya entertain ko yung question, ha? E-entertain po tayo ng question. So, mga kababayan, iwasan na muna pong magtanong, no? Okay, yan. Ire-ready na lang natin, no? Okay, ano ba yung, nasa na ba yung script natin? Script. Okay, yan. Wait lang po. Okay, if the webinar stop. Dami nating script kasi regular po natin itong ginagawa. Sticky message. Lagay natin dyan. Okay, ayan, no? Pag nag-stop. Okay, ayan. Sa may mga katanungan. Alright. If the webinar stop na, kung dami ko pa naman nakabukas. Okay, yun sa tanong. Okay, ayan. Mga kababayan, gaano po kalaki ang maitutulong kapag kayo'y kumikita ng 86,000 pero hindi nyo na po maabutan yung sahod na to dahil next year mababago po yung sahod na to, magiging 200 sinasabi ko 89,000 pesos na po ang sahod kada buwan by next year. Most likely yun po yung maabutan po ninyo, ha? Okay, pwede naman tayo mag-take ng picture, mga kababayan. Okay, ayan. Kapag pinag-uusapan po ang pagko-Korea, ang sistema, ang naghahawak nito ay walang iba kundi ang gobyerno ng Korea at gobyerno ng Philippines. Ang sistema na to yung tinatawag po na EPS Korea. Mamaya malalaman natin kung ano bang ibig sabihin ng EPS Korea, mga kababayan, no? Pero pag-usapang EPS, kapansin-pansin po itong jacket na blue. Okay? Yan, yung jacket na blue ay binibigay po, no? Ni Kuya Will ba? Hindi po si Kuya Will ang nagbibigay niyan, of course. Ang nagbibigay po niyan ay ang DMW o yung POEA po. Eto po, mga kababayan, uy, pasensya na ha, medyo nakaharang yung anak ko. Okay. Ayan, tingnan nyo naman yung date, no? This was last Monday. Yan, ito pong picture sa kanan, kanina lang po yan, mga kababayan. Okay, kuha po yan sa South Korea na. Okay, ito po yung kuha sa opisina ko bago natin ihatid pa airport. Ayun po ako, ha. Okay, yan, at ito po yung center ko, main branch sa Makati City. Okay, pasensya na, may electric pan doon, ha, pero malamig dyan. Okay, ayan. Pang ano lang, backup lang. O nga, no, papaalis ko nga yung electric pan dyan. Okay, ayan, pasensya na po. Nakita ko lang, no. So, last Monday lang po ito, ha, at nandun na po sila sa South Korea. 13 na student. Ulitin ko lang po, 13. Okay? Ang highlight dito, mga kababayan, wala pong ibang center sa buong Pilipinas na nakapaghatid, no, sa airport ng estudyante nila na 13 po. Ako lang po. Kaya nga po number 1 Korean Language Center po, no, sa buong Pilipinas, no. Sana doon pa lang po, no. Yan, magbigay na po tayo ng attention. Okay, kasi hindi po biro yung mga kwento ko dito.
Okay? O last week, 9. Kahit nga po 9, wala pa akong nakita sa tagal ko na sa industriya. Okay? Ako po ay 10 taon mahigit na po sa industriyang ito, mga kababayan. No? Kaya alam na alam ko po yung galawan dito. Alright? Ito po, 9, no? Ito, dalawang estudyante namin babae, siyempre. Okay? Na October 10 umalis at matiwasay na po silang nagsimula ng trabaho nung Lunes. Yan, last week lang po sila dumating, no? Okay? At ito po, 8 estudyante nung September 18. Mag-iisang buwan na po sila, no? Na nasa Korea. Ayun po ang inyong lingkod, no? Nakaupo, pasensya na, nakalimutan ko yung banner. Okay? Ayan, ito po, 4 na student nung 11. September 11, ayun na po sila sa Korea. Okay? September 4, 8 estudyante. Uy, may isang babae po dyan, ha? Yan, ayun po, yung nakamask na itim. Nandun po siya sa likod, si Miss Christine. Okay? August 30, 8. Okay, ito ha, kuha ko sa opisina yan. Okay, ayan. At ito, sa Korea po. Okay? Yan, ito sa airport po ito, sa Terminal 1. 12 na estudyante. So, ang gusto ko mapansin yung mga kababayan, no, yung bilang. Okay? Wala pong edited dyan at lalong-lalo na po, hindi ko po ugali. Okay? Yung nagpapakuha ng larawan kung kani-kanino. Hindi naman pala, estudyante. Nako, ang dami ko pong nakikita ngayon dito sa industriya, magpapapicture sa iba ng kahit sino, basta naka-blue, tapos ipopost. Na kunyari sa kanila, nung isang araw pa, may nag-claim pa na estudyante daw nila, pero estudyante naman namin. Nakakalungkot, kaya mag-iingat po kayo mga kababayan. Marami pong mapanlinlang para lang may mapakita sila. At halos lahat po nakatingin sa akin. Okay? Ayan po, kasi sobrang dami po. Ayan nga po, number 1, Korean Language Center in the Philippines. Kasi hindi po natin mapagkakaila, hindi po natin madideny yung bilang na meron tayo mga kababayan, no? Okay, ito po, August 15, 4, August 7, 6, August 31, July 31, isa. Okay, ayan, sir, ba't isa lang? Ba't ngayon isa lang? 40 lang po ang dineploy ng araw na yan. Unti lang, buting may sumabit pang isa. Okay, so walang palya, kada deploy. Sabi nga nakita ko sa chatbox kanina, batch by batch. Opo, batch by batch po. Hindi naman po kakayanin pasakayin sa isang eroplano yung 1,000. Okay, ayan. Ito, no, tawag dito mga kababayan, this is 5 estudyante namin babae. Yung isa dyan, 39 years old. Paalala lang mga kababayan, ha, first time ko pong maghatid ng 39 years old. Okay? Yan, siguro at kami po yung nagtaka rin, no? At sobrang napakapalad ni Miss Hazel na select pa siya kahit 34 years old na siya. Okay, kasi po meron po siyang 17 years factory work experience. Magkasama po sila nito, okay, ni Miss, tawag ko dito si Miss Lady Loads, guwapa. Okay, si Melody. Alright, na 37 years old. 37 years old and 39 years old. Mamaya ikikwento ko po itong si si Miss Lynette Pulgo. Alright, yan. Ano ba yung istorya? At meron pong kauna-unahang lesbian. Kanina merong isa. Okay? Yan, na halos meron naman po. Lalaki, babae, bakla, tomboy, pwede naman dito. No? Yan. August 7, July 17, birthday ko yan. Ayan po. Okay? Ayun, birthday ni Kuya Will, no? Okay. So, kamukha ko si Kuya Will dyan, ha? Alright. So, anyways, tawag dito. Ito, no, 6 na estudyante. Okay, hindi nakasama sa airport kasi nandito lang ako sa opisina. Ito kuha nila sa Korea na mismo. Okay, July 7, July 10, no, 5. July 3, 3 ito. Pasensya na hindi nakahabol sa picture yung isa. June 19, 5 students. Alright, may isang babae na walang work experience. Kahit wala pong work experience po, pwede po dito. June 13, 6 na naman. Okay, ayan, June 4, 4. May 29, 6, May 22, 4, May 16, 5, May 8, isa at saka isang balik manggagawa. Estudyante ko po ito, si Miss Rosalie Salcedo from Rizal. Okay, April 24, ito isa lang. Nung araw na yan, nasa 50 plus lang ang dineploy. At least meron pa rin isa. Okay, April 17, 3. Okay, ayan. April 12, 5 at meron akong balik manggagawa, si Jose. Mamaya makikita natin si Jose.
Okay, balik manggagawa na po. April 3, 4 na estudyante. Okay, ayan, medyo kumpleto kami dyan dahil nagpa-despedida party kami dito sa aking staff. Staff ko to sa sa Bacoor at secretary ko po ng 4 na taon at kung napansin nyo po, nandito na siya. Okay, ito nag-celebrate kami April 3. Okay, umalis po yung aking staff na Bacoor. Then April 12, umalis naman yung secretary ko ng 4 na taon, no? Yan pa Korea. Mamaya may kilala nyo rin yung best friend niya na secretary ko rin, no? March 29, tatlo, pero nung March 27, 12. Okay, magkasunod na araw po, no? Yan, March 27, then March 29, no? Minsan sa isang linggo, 2 beses nagde-deploy, lalo na pag marami. At ito nga po, no? 5 na naman pong estudyante namin babae ang pinalad. Yung isa din na naman dyan, walang work experience. March 20, 10. Yan. By the way, no, pakilala ko lang, ito po, no, si Onyok ang tawag namin dito, no. Medyo kinulang to sa height, pero walang problema sa Korea kahit maliit ka lang, no. Pwede naman sa Korea po. Okay. Yan. Ito po yung grade 4 lang ang natapos. Okay, mamaya makikita natin yung yung sahod niya, no. So mga kababayan, lalaki, babae, bakla, tomboy, wala kang work experience, no. At kahit ito nga grade 4 lang ang natapos, nakapag-Korea, pwede pa tayo dito, no. Pito po ng March 13 and so on. Napakarami po, sunod-sunod po ito mga kababayan. Muli, wala pong edited diyan. Kung susumahin ko po, ako po ay nakapagtala ng halos 500 estudyante, no, na natulungan kong makapagtrabaho sa South Korea. Alright? Sa loob lamang ng isa't kalahating taon. So kaya po, number 1 Korean Language Center in the Philippines. Ito po ha, ewan ko po kung may makakagawa nito. Sa tingin ko, ako lang po yung first ever, no, na sa isang araw, 22 students ang na-deploy. Alright? Yan, halos po, ako po yung nagko-covered ng 10% na dino-deploy ng government natin kada linggo, no? Yan, mga kababayan, yan, pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Sana sa susunod, kayo naman po, no, ang maihatid ni Teacher Roland, Teacher Jologs sa South Korea bilang bagong manggagawa, okay, sa South Korea po, no. Yan, mga kababayan, pakilala ko lang si Miss Maribeth, no, Maribeth Fulgar. Siya yung pinakamaliit, no, 4'9" lang po siya. 4'9", 85 kilos, no, 75 kilos. Ngayon po kasi 60 na lang siya, pumayat na po siya. Dating call center agent, tinanggap ang trabaho na napunta po siya sa shipbuilding. Ang trabaho niya sa Korea, from call center agent mga kababayan, no, ay grinding and welding. Yan. So ang tanong dito, kaya nyo bang magkaroon ng malaking transition para kumita ng mas malaki? Sumasahod naman po siya ng 30,000 to 40,000 monthly dito. Yan, ang pinakamalaki niyang sinahod ay nasa 150,000. Yung pinakamalaki, ha? Okay, yan. Anyways, marami pa to, hindi ko na po kikwento lahat, sobrang dami. Okay, ayun po, ang hangad ko lang po mga kababayan, pakinggan nyo po ang aking kwento. Okay, kwento po ng mga totoong buhay na nababago po. Kwento po ng mga natulungan ka, no? Sana kayo naman yung susunod, alright? Yan, kwento ko lang, no, si Albert, nagtatrabaho sa Taiwan, umuwi. Okay, nag-aral, ito po, naging estudyante ko po, nakapag-Korea naman. Sa Taiwan, ang sahod niya 35. Pero syempre, mas malaki sa Korea. Pinili niya mas Korea, ha? Nasa abroad na yan, umuwi pa, no? Para makapag-Korea. Ito po, ex-Japan. Same thing, same kwento. Nalaman na mas malaki, umuwi ng Pilipinas, 60,000 po ang sahod niya sa Japan. Okay, yun nga naman, no? 89,000, 60,000, ano nga bang mas mataas? Siyempre, yung Korea pa rin. Umuwi at successful naman nakapag-Korea pa. Okay, ito po, kuha namin ni Arnold, kamakailan lang. Okay, September 25. Hindi ko na nilagay doon kasi balik manggagawa lang yung umatid. Hinatid, no? At holiday kasi sa South Korea. Siya na po ang pinakamatanda kong estudyante at 46 years old. Okay, mga kababayan, galingan nyo sa Korea. Pag nagustuhan kayo ng amo ninyo, kahit anong edad ninyo, marere-contract pa rin kayo. Gaya po ni Arnold Magno from Tondo, pinakamatanda kong estudyante, no?
Yan, dito po sa larangan ito. No? Again, 10 years na po kasi ako sa industriya. No? Anyways, mga kababayan, ito online seller. Kanina, baka napansin nyo, bumalik na rin po siya sa South Korea. Ito po, bumalik na rin sa South Korea. Alright, housewife. Shoutout po sa lahat ng mga housewife na nanonood sa akin. Okay, ayan, hindi lang po yun Okay, yung asawa po ni Miss Yolanda, kasama niya sa South Korea, grabe to. Napakaganda ng bahay, napakalaki na ng farm lot. Ikaw ba naman, mag-asawa kayo, parehas kayong nasa South Korea, parehas kayong kumikita ng higit 100,000. Ano pa kayang future ang naghihintay para sa mga mahal nyo sa buhay? May isa silang anak, dalagita, na pag-iiwanan naman na. Kaya sila nag-decide parehas na nagtatrabaho sa South Korea. No? Suot pa yung uniform. Yan po ang official uniform namin. Ha? Okay. Ito, sana makabalik sa South Korea. Nakapag South Korea ngayon po, dalaga pa rin. 3-story building ang kanyang bahay. Building tuloy. Ang kanyang bahay, 3-story house. Okay. Meron na siyang malaking farm lot at ang specialized ng farm nila, grape farm sa La Union. Shoutout po sa mga naimbang garabi, sa lahat ng mga Ilocano, maayong gabi sa lahat ng mga Bisayan, Mindanaoan. Alright, may branch tayo dyan. At tao dito, ayun po, no, 10 branches nationwide naman tayo. Okay, sana makabalik si Jeneline Kalika. 18 years old, no? Ito, estudyante ko, 18 years old, pinakabata na nakapag-Korea. 2 beses to nakapag-Korea, ha? Pati yung kuya niya, 2 beses din nakapag-Korea. Yung bunso nila, estudyante ko rin, paalis na rin. Okay, magkakapatid. Marami na po ako natulungan na magkakapatid sa tagal ko sa industriya. Alright, no? Ito po yung pinakabata po. Shoutout po sa lahat ng mga 18 years old, 19 years old dyan. Pwede kayo magkapag-Korea. At parehas po silang nakapangasawa ng foreigner. Kaya isa na naman kababayan natin, okay, ang umahon sa kahirapan. Joke lang po. Okay, anyways, mga kababayan, no, posible po, gaya po nila. Okay, check ko lang po yung aking video. Alright, ayun, may nanonood po. Okay, nandiyan si Tony Stark. Shoutout kay Tony Stark. Okay, Diyos, salamat po sa mga nanonood sa kabilang channel po. Check ko lang po yung mukhang malinaw naman yung aking audio. Alright, next natin. Okay, tricycle driver. Shoutout sa lahat ng driver. Armored car driver, bus driver, taxi driver, TVNS driver ba yun? Yung Grab, no? Delivery rider, naka-bike man, naka-motor man. Marami na ako nakita sa aking harapan na umalis na driver. Kung kaya nila, kaya nyo rin. Shoutout po sa lahat ng mga driver. College student ako po. Ito, pag-graduate na lang, mas piniling mag-Korea, sulit naman. Bumalik na po ito ng South Korea, si Miss Charisno. From La Union din to. Okay, ito magkapatid, natapos sa kontrata yung ate, yung bunso naman yung sumunod, no? Si Crisbel at Christopher Makalalad from Santa Maria, Bulacan. Okay, ayan. Live na live po ako sa Makati, mga kababayan, no? At shoutout po sa lahat ng mga taga Makati rin. And of course, ang hometown ko ay Olongapo City. Marami na rin ako natulungan makapag-Korea sa Olongapo City. Shoutout po sa inyo dyan, no? At Sambal, okay? Ayan. From Isabela, okay? Shoutout po sa mga taga Isabela. Marami na rin tayong mga estudyante. Makikita nyo naman sa profile ko, no? Again, i-follow nyo po ako sa aking Facebook, no? Yan, sa aking Facebook. Ayun. Para ma-check, no? I-follow nyo po ako. Follow. Yan, magpi-50,000 na followers na rin ako. Okay, ayan. No? Hindi naman siguro ako abot ng 50,000. Kung nanloloko ako ng tao, hindi po ba? Hopefully, makabalik si JR sa South Korea. Yung kararating niya lang last year, no? At ngayon po, nag-e-exam siya para makabalik sa South Korea. Ito si Jose, nakabalik na kanina. Siya yung nakabilog po. Okay? Yan, dating OFW sa Taiwan, nag-Korea at nakabalik ng muli ng South Korea po. 5 taon kasi yung kontrata, ha, sa South Korea. Pwede kayong bumalik. Ito mga online student ko. Sorry, ha? Online student ko. Online. Ako po, ang kauna-unahang online teacher sa buong industriya na pilit ginagaya. Alright, marami na po akong testimony. Ito mga online student ko po at marami pa pong online student, ha? Okay, online pwede naman. Okay, pero pag nag-exam po, no, sa Korea talaga, pasyensya na hindi ko pa na-insert si Miss Lynette Pulgo. Okay, si Lynette at Rolly Pulgo,
Sila po yung mga estudyante namin na nakachamba. Grabe. 5 araw lang nag-aral pero napasa exam. Hindi ko sinasabing 5 araw lang din kayo mag-aaral ha. Okay, 14 years na po ako nagtuturo ng Korean language. Hindi mapapasa yung exam ng mga 5 days lang nag-aral. Napakapalad nila. Silang magkapatid, parehas nang nasa Korea. Pati yung kapatid niya nga si Lynette Pulgo. Okay? Yan, hopefully yung kapatid din nila makapag-Korea. Mga magagandang pasyalan, mapasyalan nyo rin sa South Korea. Ito hindi ko makakalimutan mga kababayan, no? Si Francis Parillo. Sabi niya sa akin, Sir, kakayanin ko ba to? Hindi naman ako magaling nung high school elementary. Lagi nga akong tapwe. Okay, bulakbol pa. Okay, sabi ko, kung gusto mo makapag-Korea, makinig ka lang sa akin, upo ka lang dyan. Sundin mo lang ako. One shot, napasa yung exam, nakapag-Korea. Ito po, estudyante ko rin. Nasa dulo yan. Siya po yung nasa dulong yun. Okay, yan si Miss Beverly po, cashier sa SM. Nagkita sila sa Korea, nagpicture, tinag ako. Mga kababayan, kanina nasabi ko meron pong magkapatid, no? Nag-aral, 5 araw, nakapasa. Pero ito po, ibang kwento nito. Okay? 5 taong nag-aaral bago. Okay, nakaalis, no? Excuse lang po. Mga kababayan, no, ang inyong lingkod, bago ako nagkaroon ng sarili kong center, ako po ay nagtatrabaho po sa 3 iba-ibang center, no? Mga kababayan, naging inspirasyon ko yung 3 mga center na napasukan ko. Marami ako nakitang hindi kagandahan. Kaya nung nagkaroon ako ng sarili ko, binigay ko yung best ko. Ngayon po ay number 1 ang aking center sa buong Pilipinas, no? Okay? Nung si Frederick po, nilapitan niya ako dito sa Makati. Sabi niya sa akin, Sir, hinahanap kita sa Olonga po, wala ka na pala sa pinapasukan mo. Balita ko may sarili ka ng center kaya nandito ako. Sir, tulungan mo naman ako, mag-e-exam ako muli. Pang-4. Ibig sabihin mga kababayan, no, 3 beses na siyang bumabaksak sa exam. Okay, nung pang-4, sabi ko, sige Fred, no, kung ako yung kinikilala mong makakatulong sa'yo, sige. Welcome na welcome ka dito, sabi ko, no. At tinulungan natin ulit, nag-review, train natin muli, pinapractice exam natin. Nung pang-4 na exam niya, naku po, bumaksak pa rin. Hiyang-hiya siya sa akin, sabi niya, Sir, pasensya na. Wala kasi akong day off sa trabaho. Nagtatrabaho po to sa Unilever Manila. Wala daw siyang day off, 12 oras ang pasok. Pero nangako siya sa akin, hindi siya titigil. At gusto niya pa rin makaalis. Okay, mga kababayan, nung pang-5 exam niya, dun niya palang napasa exam. Okay, mantakin nyo ha, kanina, meron tayong magkapatid, nag-aral 5 araw. Ito naman 5 taon. Ang gusto ko sabihin mga kababayan, hindi po tayo pare-pares ng intellect ang nagsitwasyon sa pamumuhay natin. Okay? Yan, igagabayan ko po lahat, ginagabayan ko po lahat. Pero depende pa rin po sa lalaan nyo pong oras at tiyaga po talaga, no? Okay, anyways, nung pang-5 napasa niya exam, hindi pa natapos ang kanyang challenge. Mga kababayan, 3 beses tong bumaksak sa medical exam. Alright, may spot siya sa baga kasi first medical, second opinion, third opinion, may tama talaga, pero siya'y naggamot. Mga kababayan, sa dami ng pinagdaanan niya, hindi pa rin nawala sa isip niya na gusto niya mag-Korea. Sana magsilbing inspirasyon yung kwento na to. Okay, kaya nung sinend niya sa akin yung picture na ito, bit-bit ang bandera ko, napaiyak po talagang inyong lingkod, no? Kaya nung pinost ko to sa mismong account ko, alright, tingnan nyo naman na lang po yung reaction, no? Sana wag po kayong bibitiw, no? Sa inyong mga pangarap, no? Sana ganun din po tayo, no? Pero sa akin lang sana no? One shot nyo lang din po yung exam, no? Yan. Anyways, magkakaibigan, marami na ako nakita magkakaibigan, no? Na nakapag-Korea. Marami pang latest na picture dito, pasensya na hindi ko na ipasok. Professional, marami na tayo nakitang professional at mga kababayan, hindi ko nakikwento lahat ha. Okay. Yan, 10 taon na po ako sa industriya mga kababayan at halos 800 na po ang natulungan kong makapagtrabaho sa South Korea. Okay? Yan, sana sa susunod kayo naman po yung aking matulungan po, no? Yan. So for more kilatis, for more kilatis tuloy. Okay. I-follow niyo po ako sa aking sa aking Facebook, no. Okay, ayan, no. Yan na. Onting background sa akin, natuto ko magsalita ng Korean 2004
Kaya puro Korean affiliated yung aking trabaho. Sir, ang tanong, nakapag-Korea ka ba? Ikikwento ko yan. Mga kababayan, yung kumpare ko, kaibigan ko, katrabaho ko, mapalad na napabilang sa kauna-unahang idineploy ng gobyerno natin under sa sistemang ito, EPS Korea, kauna-unahan, kasama po ang kumpare ko. Mapalad po siyang nakaalis. Okay, at susunod ako sa kanya nung ikalawang taon. Okay, dumaan po ako sa proseso kung ano yung pinagdaanan ng kumpare ko sa tulong ng dalawang gobyernong nagtutulungan na to, gaya rin ang pagdadaanan nyo. Mga kababayan, ako po'y paalis na pa Korea. Nung final medical ko po at nakakalungkot na hindi ko po napasa ang medical. Ang sakit ko sa medical, okay, nakita ko sa comment, may nag-comment, no? Hepatitis B. Nakakalungkot kong ibabahagi sa inyo, lalo na doon sa nag-comment, kapag may hepatitis B, bawal po sa South Korea. Ang pinakamasakit na katotohanan, walang gamot dito. So hanggang ngayon mga kababayan, ako po ay may hepatitis B, healthy carrier non-reactive. Sa makatuwid mga kababayan, hindi po ako nakaalis. Siguro nga, tadhana ko po. Tadhana po ng inyong lingkod na hindi ako makaalis. Parang isang malaking sakripisyo yung pangarap ko na makapag-Korea ako para pala makapagpatupad ng mas maraming pangarap. Isipin nyo na lang po, kung napunta po ako sa Korea, malamang wala po ako sa inyong harapan. At malamang wala po yung 800 na natulungan kong makapagtrabaho, no? Sa South Korea. So tanggap ko naman na okay lang kung ito yung tadhana sa akin ng ating Panginoong Hesus ba, no? Anyway, sa 2006 yun, 2007 mga kababayan, may nakadiscover sa akin mag-asawang Korean, no? Yan, at naging amo ko sila ng mahabang panahon. Ang trabaho ko sa kanila, general manager po, no? Ang minanage ko sa kanila, Korean school, Korean dormitory, Korean restaurant, Korean grocery. Yeah, sobrang dami ko pong nakalibilong Korean po. Okay? Yan. Anyways, mga kababayan, i-follow nyo na lang po ako sa aking Facebook. Ha? Meron din ako sa YouTube, Teacher Jologs po. Mas kilala po tayo sa Teacher Jologs, no? At meron din po sa TikTok. Okay? Ayan, no? At meron ako sariling website, ha? Sa website na to, dito po nagpa-practice exam lahat ng mga estudyante ko. Bago pa yan mag-exam sa mismong POEA, nagpa-practice exam na yan dito. Ganun po kaganda yung learning program system ko. Mga kababayan, paalala lang po, hindi ako recruiter, ha? Hindi ako agency. Ako po ay review center. At ang expertise ng inyong lingkod, paano mo ipapasa yung exam. Alright? Meron po ako 10 branches nationwide. Magkakaroon po ako ng pang-11 sa La Union. Naku, malapit na po. Baka November magbukas na tayo. Shout out sa lahat ng mga taga La Union. Naimbag nga rabi ba? Okay. Ayan, at dito sa karatig bansa, bayan nito, ha? Okay, ayan, no? So hindi naman po lingid sa kalaman natin na hindi biro makapag-establish ka ng successful 10 branches nationwide para tanungin nyo po, no, ako kung legit po ba ako. Okay. Ayan, so try nyo po mag-open ng 10 business. Okay. Yan, no, hindi naman po syempre biro yan. Okay. Yan, nagbibiro lang po naman. Again, this is my Facebook account, no. I have 49,000 followers. Kung tatanungin nyo pa yung legitimacy ko, kayo na lang pong bahala po talaga, no? Okay, ito na po. Ano bang sistema nito? Proseso na to, EPS Korea. Dahil nga po, no, ang Korea po, no, ay nagkukulang at lalong nagkukulang sa tao o sa manggagawa nila. Sila po ay kumukuha sa ibang bansa gaya ng bansa natin. Okay? Alright, Philippines po. Pero sabi dito, dapat daw yung gobyerno na nagpapadala sa kanila ng manggagawa maging responsable sa pagpili at pagpapaalis, no, ng manggagawa po. Okay? So itong South Korea po, nagpapadala talaga yan ng exam regularly sa bansa natin. So all you have to do is pass the exam. At dapat wala kang sakit. Okay ka. Healthy ka. Pag napasa mo yung dalawa na yan, ipapasok ka ng gobyerno natin sa Human Resource Department ng South Korea for Foreign Workers. Mga kababayan, wala pong recruitan dito, wala pong apply-applyan, wala pong agency. Gusto mo maging aplikante pa Korea? Ipasa mo
ang dalawang exam na yan. Period. Alright? So mga kababayan ha, ang aking center hindi lang basta review center. Simula hanggang sa mahatid ko nga sa airport gaya ng nakita nyo. Okay, ulitin ko lang. Simula sa umpisa hanggang sa dulo, makakasama nyo po kami. Alright? Kung kami po ang inyong mapagkakatiwalaan o pagtitiwalaan ng inyong pangarap. Ha? Okay, mga kababayan, no, sa mga nakalipas na taon, simula 2005 hanggang 2020, ayan, o 2019, 3,000 lamang ang kinukuha sa bansang Pilipinas. Biglang tumalon to, hindi ng bahagya, ng halos 200%. Nakaraang taon nakapagtala po sa kauna-unahang pagkakataon ng halos 9,000 na deployment ang ating gobyerno last year. Okay? Yan, ako po halos nasa nasa 300 plus. Okay? At ngayon po, no, ang gusto nila makapag-deploy ng mas marami pa. Okay? Mahigit sa 10,000. Kaya naman napakapalad nyo. Dahil dito sa demand na kinukuha ng Korea sa bansang Pilipinas, mas mabilis ang proseso po talaga. Mga kababayan, ito lang po yung dapat natin tandaan. Ang trabaho para kumita ka ng 89,000 pesos monthly minimum hanggang higit pa. Ang trabaho po, hindi natin masisigurado kung ano yung magiging trabaho natin doon. Basta lahat tayo sa manufacturing. Okay? Maaring sa paggawaan ka ng hollow blocks. Maaring sa construction po, sa shipbuilding. Maaring sa livestock ka. Maaring sa plastic, bakal, kahoy, papel, karton. Hindi po kayo makakapili. Minsan, syempre, pati food processing pa. Excuse me po, na. So, ihanda nyo po yung sarili po ninyo. Kung gusto nyo po talagang kumita ng malaki, itong trabaho na to ay talagang nakakapagod. Okay? Sana kayanin nyo po. Okay? Pero so far, so good. Kaya naman lahat ng ating mga naging estudyante. Ang tirahan, siguro masasabi kong 90% libre. Pero may ilang porsyento po, no, na sabi nila binabawas sa sahod nila ng halagang 3,000 to 5,000 a month. Yun na hindi na masama. Lalo na yung napunta po sa mga city talaga. No? Anyways, mga kababayan, no, yung pagkain, tanghalian libre, madalas, ang almusal o hapunan, hindi po tayo makakasigurado. Hopefully, ha, libre lahat. No? Pero tingnan nyo naman, araw-araw kayo naka-buffet. No? Ang sahod sa Korea, ulitin ko lang po, 89,000 pesos po ang 1,000,000 sa Korea. Medyo bumaba ngayon. 42 na. Okay? Ito po, no? Picture namin ni Miss Kate. Siya po ay dating call center agent. Pinagpalit ang kanyang trabaho. Call center agent sa 82,000 pesos salary factory worker. Kaya nyo rin po bang magkaroon ng malaking transition gaya niya? Kanina po, no, kinikwento ko si Maribeth, no? Ito po yung kanyang payslip, ha? Hindi po yan doktor-doktor gawa-gawa. Hindi po edited yung picture, malabo lang. Ewan ko ano nangyari sa luma ko cellphone dyan. Matagal na yun. Okay, yeah. Anyways, ito po, ha? 9 years maintenance sa Mall of Asia. Buti na lang nakapag-Korea pa, no? Yan, kamukha niya si Glock 9 dyan, no? Isa sa pinakabata, 19 years old si Fatima, college student po. Okay? Yan, kaya rin po kaya, no? Yung trabaho, no? Ganyang kabata, no? Kaya niya, kinaya niya para sa kanyang anak. May anak na po yan si Miss Fatima, no? Ayan, dating tindera. Tingnan nyo naman, nagmukhang Koreana na. Grabing transition po. Kayo na pong bahalang humusga. Okay, ayan. Si Miss Yumi Paulino, dating tindera ng tindahan nila. Wala siyang professional work experience kasi bantay lang talaga siya ng tindahan nila. Na, yan po yung sahod niya. Isa po sa mga sekretary ko, no, na nakapag-Korea rin po. Si Joyce po, Miriares, no, from Pangasinan po. Ito po, personal driver ko, si Alvin po, from Digos, Davao. Okay, at dating collector ng small lottery at saka naghabal-habal to, at saka namasada sa Davao Multicap. Okay? Ay naging personal driver ko dito sa Maynila.
dating magsasaka at mananahi. Kung ayan na po yung sahod niya, no? Pasensya na, medyo malaki pala yung ano, no? Paliitin natin mga kababayan, paliitin natin. Okay? Ayun, pinaliit natin. Okay? Eto, yan. Yung SM Makati po mga kababayan, dyan lang po, no? Yan, paglabas ko ng bahay, siguro mga 5 minutes. SM Makati na po ako. Malapit lang po tayo sa SM Makati. Again, shoutout po sa lahat ng mga taga Makati City. Ayan. Medyo social. Alright. Dati nagtatrabaho sa mall. Okay, ito yung sahod niya ngayon na 134, no? Ito po, yan. Shoutout po sa lahat ng LGBT. Ayan, kala ko hindi po kakayanin ni Berna. Yan, sa gabi, no? Si Bernard po ito. Okay, from Mindanao, no? Yan, kala ko Bernard, hindi mo kakayanin yung trabaho. Naku sir, kargador ako ng kopra sa probinsya namin. Okay, pero yun po, panis ng panis. Nagtatrabaho po siya sa paggawaan ng bakal. Okay, mantakin nyo po, no? Yan, parang kala mo, no, hindi kakayanin yung trabaho, pero kinaya para sa pamilya at ayan po ang sahod. Mga kababayan, kakayanin nyo din ba ang trabaho? Okay, ayan, comment lang po sa comment section po, no? Okay, eto po, staff ko po, ayun po, ang opisina ko sa Davao, no? Ang ganda pa ng ngiti niya, no? Ang tawag ko dito si Hapon. Okay. Ayan, sumasahod to sa aking center ng 10,000 kada buwan. Okay, at tignan nyo naman yung difference ng pasahod ko sa kanya ng sahod niya sa South Korea. Ayan, meron po tayo sa Digos at sa Davao, ha? Sa Visayas naman, Dumaguete at Cebu. Alright, mamaya pakita ko yung address, no? At ito naman, from Misamis Oriental. Dating kargador ng troso, pumunta sa Maynila kung hindi janitor construction ang trabaho dahil grade 4 lang ang natapos. Mga kababayan, pasensya na po kung may makaka-offend ako sa inyo. Kung ginaya po ng isang grade 4 lang ang natapos itong pagko-Korea, kayo pa kaya? Okay? Sabi nga, no? Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Nasa sa inyo po. Kayo pong pipili ng destiny nyo. Okay? At ito na po, kumakatok na po sa inyo. 36 years old at one shot sa exam, pumasa. At ito po yung sahod niya nang pumasok siya. Unang sahod, 20 days. Grabe naman yang insan. Okay, joke lang. Hindi ko po minekos-mekos ang sahod niya. Yan po ay sinen sa group chat namin, no? Grabe, no? Okay? Isipin mo, ganyan sahod mo buwan-buwan, no? Okay, 10 buwan ba, milyonaryo ka na? Binata po ito, ha? Okay? Yan, si Dane, no? From Misamis Oriental po. Ito from Quezon. Pag ganito ang sahuran, ha, wala na po itong pahinga. Alam nyo po, may mga iba doon na kababayan natin, no, na talagang doon na rin mismo pagkatapos ng trabaho matutulog na mismo doon sa sobrang pagod, sakit ng katawan, gigising ulit, trabaho na lang. Sabi nga parang robot po talaga. Okay, yan, kaya pag may day off talagang yan, masayang-masaya, pero talagang trabaho po talaga. Pahinga po. Sana kayanin nyo po yung trabaho na yon. Ito po yung mga estudyante ko, mga walang day off. Malaki ang sahod pero walang day off. Kakayanin nyo rin po ba? Okay, kapalit ng ganitong sahod. Okay, ito po ha, call center agent. Pagdating niya sa Korea, napunta po sa lutuan ng bakal. Talagang nag-iiyak at gusto nang umuwi sa bigat ng trabaho. Okay, kung kaya nyo yung ganun trabaho, pwede kayo dito. Okay, kung para sa pamilya nyo, mas maganda para may inspirasyon kayo. Okay? Yan, yung iba, ganito inaabot, ha? Yan, masyado malaki to, ha? Huwag nyo nalang tignan masyado. Okay, 186. Mga kababayan, no, ang gustong sabihin ni Teacher Roland, Teacher Jolog sa inyo, hindi po problema kung kulang kayo sa edukasyon. Hindi po problema kung wala kayong work experience. Alam nyo, meron akong estudyante umamin sa akin, no? Dati po siyang nalulong sa droga. At talagang yung lately talaga, sabi niya gusto niya na mabago yung buhay. Buti na lang okay yung medical niya. Ngayon po nasa Korea na. Sa Korea walang droga. Kaya very proud ako sa kanya pag nagpo-post siya, lagi ko siyang binabate. Na parang
parang paalala lang na I'm very proud of him. Ang laki ng ano. So, gusto ko yung transition na yun na bago talaga yung buhay. Malay nyo, may mga bisita ako ngayon sa inyo, hold-upper, snatcher. Pagkakataon niya na mabagong buhay. Joke lang po. Okay. Ayan, anyways. Mga kababayan, no? Sino po dito yung mga nagtatrabaho? Yan, pwede po bang mag-comment kayo sa comment section? Ano ang trabaho mo ngayon? Magkano ang sahod mo? At ilang taong ka na sa trabaho mo? Habang ako po ay kukuha lang ng na Lola Remedios. Okay. Salamat po sa mga nag-comment. Tingnan natin yung mga nag-share sa kanila, no? Ang dami Okay, salamat po. Wala pong problema kung may tato. Okay, mananahi, construction, retail support service, 15,000. Salamat po sa nag-share ng sahod. 11 months pala, 450. Hollow block making po. Okay, ayan. Manufacture, okay. Engineer, 30K, 5 years of working. Marami na po ako, boss, na ano, na inyero, siguro nasa mahigit 10 na rin. Okay? Yan nga, junior engineer talaga, no? Pag hindi big time yung pamilya, kailangan hindi makakuha ng big break, no? Naintindihan ko yan, no? Magsasaka, OFW, 8 years, bodegero, encoder, printer technician, no? Maraming salamat po. Hindi ko na lahat ma-mention. Salamat po. Okay, tandaan nyo po yung mga inyong kinomento. Mga kababayan, ito po estudyante namin. 10 years seaman. Kumikita po ng 30,000 a month, wala daw na ipundar, sabi niya sa akin. Na-shock po ako. Kala ko pag seaman mayaman. Yan, hindi ba seaman loloko? Joke lang, hindi po totoo. Napaka ano po nito, bait po nito. Okay, talagang padala lahat ng sahod niya sa 3 anak niya. Okay, kaso lang sa isang taon, 10 buwan hanggang 8 buwan hanggang 10 buwan lang ang sampa niya. Natetenga po siya sa Maynila. Kaya naubos din po yung ipon niya. Alright? Bago siya sumampa ulit. At laking pasalamat niya, nakapag-Korea pa. Seaman na po ito, ha? Nag-Korea pa. Alam niyo po, kinamusta ko to nung kamakailan. For the first time in his history, meron na siyang $250,000 sa bangko. Kung hindi pa siya nag-Korea. Okay, 36 years old. Melbert Cadalso from Davao City, no? Okay, shout out po sa lahat ng mga ka-5'9". Ayan, no? May mga ano ba ako, bisita akong 5'9" dyan. Alright, naku po, ang dami ko nang natulungan na security guard. Ito kasi mga security guard, pag naka-duty, nag-aaral, nagre-review, nagsasaulo ng mga salitang Koreano. Yan kasi rin yung utos ko lagi, no? Yan, kaya pag nag-exam, pumapasa. 13 years from Leyte, Joel Estabilo. 14 years na security guard, 36 years old, no? Okay, ayan, at ito po, no? Mag-isang taon na rin sa South Korea. Ayan. No, kanina, no, nabanggit ko, 39 years old from Cebu yun. Si Miss Hazel, no? 39 years old factory worker, nakapag-Korea pa, no? At ito naman, for 16 years, government employee, no, from Bulacan. Buti na lang sabi niya sa akin, wala daw siyang naipundar. Yan, ngayon po, may magandang bahay na sa Batangas. Okay. Mga kababayan, no? Muli, ako po si Teacher Roland, Teacher Jologs. Ito po yung aking Facebook account. Mamayang gabi, mamaya after ng presentation ko, pag-isipan nyo pong maigi kung gusto nyo ba itong makapag-Korea at tuluyan ng mawakasan ang pang-aapi ng kahirapan. Tandaan nyo po mga kababayan, ang kahirapan,
Grabe yan. Hirap na hirap ka na, papahirapan ka na. Papahirapan ka pa. Okay? Yan, grabe po mang-api ang kahirapan. Kaya kung hindi mo lalabanan, patuloy kang aapihin ng kahirapan. Napakasakit kapag nagtanong yung mga anak natin, no? Yan, tay, ba't wala tayong ganito? Tay, bili mo naman ako ng ganito. Nay, bili mo naman. Hindi mo maibigay. Alright, meron pa isang kwento ako dito, one of my student, no, na from Camarines Norte. Dati daw nakatira sila sa Maynila na mas malaki pa yung yung CR sa mall kaysa sa tinitirahan nila. Ngayon po may sarili ng bahay, may sarili ng negosyo at sasakyan. Pag-isipan yung maigi. Kung katabi nyo po yung asawa nyo po ngayon, tignan nyo kung nalolosang na. No, kaka-budget, no, ng inyong sahod na hindi talaga mapagkasya. Ang in the end, nagtatrabaho kayo para sa utang. Naranasan ko po yan mga kababayan, no? Okay? Kung nandiyan kayo sa bahay nyo ngayon, tignan nyo po ang bawat sulok ng bahay ninyo. Kung nangungupuhan lang kayo, kung kayo ba'y nangangarap magkaroon din ng sarili nyong bahay. Mga kababayan, tandaan nyo rin po na ang inyong lingkod na si Teacher Roland, matagal ako sa network marketing, binulag-bulag ako niyan ng mga power. 1 year lang may bahay ka na. 1 year lang may kotse ka na. Naku po, 5 taon na ako dyan at kung ano-anong pinasukan ko, hindi po ako yumaman. Pero mga kababayan, dito po sa industriya ko, sa 10 taon ko na po, 800 tao na po ang natulungan kong mabagong buhay. Naging milyonaryo, nakapagpundar. Kayo na pong bahalang humusga. Okay? Kung gusto nyo rin po ito. Alright? So mga kababayan, no? Kung sakaling makapag-Korea ka, okay na po ba yung 100,000 monthly? Siyempre okay na yan. Ang gusto po ni Teacher Roland para sa inyo, kontrolin ang pagpapadala. Hindi po kayo Santa Claus, hindi po kayo, okay, yan, napakayaman para sagutin lahat. 30% lamang ng sahod ninyo ang ipapadala ninyo. Gusto ko 70, iipon nyo po yan. Itabi po ninyo. Yan, pag sinabi ng asawa ninyo na yung 30,000 kulang pa daw, magtaka ka na. Baka binibigay lang kay kumpare mo. Biro lang po. No? Kasi nung nasa Pilipinas ka, napagkakasya yung 10,000 sahod mo. Kung example lang, yung 30,000 hindi daw kasya. Okay? Magtaka ka na. Gusto ko kontrolin mo. Kasi po matapos ang 5 taon na pagtatrabaho sa Korea, yung naipon yung 70,000, that is 4.2 million pesos. At ang malupit ha, pag natapos ang kontrata mo sa Korea, napakalaki ng back pay. Back pay na baka umabot ng 2 milyong piso. Okay? So, 6 million sa loob ng 5 taon. Makakapagpatayo na po ba kayo ng bahay? Makakabili na ba ng lote, lupain sa probinsya, farmland? Makakapagnegosyo? Makakabili ng sasakyan? Masisecure ang edukasyon ng inyong mga anak? Kayo na pong bahala, no? Okay? Yan, dito. Pag-isipan nyo maigi, ha? Kung gusto nyo. Okay, hindi naman to pilitan, no? Mga kababayan, nagbibigay ng bonus ang Korea. Ayan, 2 beses sa 1 taon, minsan 3 beses. Yung back pay po, ito po ay dokumento na nagpapatunay ang back pay ay totoo. Pakipicturean po ito. Yung mga kumpanya po na sikat sa Korea kung bakit mayaman ang bansang South Korea. At ang mga iba pang produkto nila. Kapag masipag kayo, nagustuhan kayo ng amo ninyo, siyempre, bibigyan kayo ng parangal, okay, ng amo ninyo, na kahit hindi nyo naintindihan, masaya kayo. Okay. Wala pong placement fee ang pagko-Korea. Kaya hindi nakakatakot pasukin pa. Okay, pero mga kababayan, picturean natin ito. Picturean natin, screenshot po natin, no? Okay? Picturean po natin ito.
Okay, unang-una mga kababayan, no, tayo po ay lahat ay naghihintay sa exam. Ang aking service po ay isang kurso na kung saan hinahanda ko po kayo sa darating na exam. Okay? So, hihintayin talaga yung exam. Kapag naman napasan nyo yung exam, may paghihintay ulit. Hihintayin nyo kayo may hard, no? Kaya kung ayaw nyo ng paghihintay, mainipin kayo, wag nyong pasukin ito. Kung ipagpapalit nyo lang sa mas mababang sahod, wag nyo nang pasukin. Ito kasi kailangan po ay may pasyensyang paghihintay. Alright? Yan yung magpag-aaral ng basic Korean para po matutong magbasa. Muli ang kurso ko at ang expertise ko kung paano mo papasa yung exam. Hindi po kailangan maging fluent sa pagsasalita ng Korean, no? Sa lahat po ng umalis o natulungan kong makapag-Korea, ni isa doon walang fluent. Napasa lang yung exam kasi sa South Korea na po kayo matututo magsalita talaga, no? Okay? Yung registration, nagiging mahirap yan kapag konti ang quota. Pero pag open at malawak ang quota, marami ang kailangan, madaling makapasok pa. Okay? Yan. Pero pag nagkamali tayo ng mga detalye natin, walang sisihan, yun po yung magpapadisqualify sa registration, no? Yan. Kaya inahanda po natin kayo at ingatan po natin yung registration. Okay? Yan, mga kababayan, yung trabaho, hindi po talaga biro. Maaring mapunta kayo sa trabaho na marumi, magrasa, makalawang, madugo, maalikabok. Okay? Yan, kapag may allergy kayo doon sa ginagawa ninyo, pwede naman magpalipat ang kumpanya, no? Delikado kapag kayo po ay nag-ooperate ng mga makina. Kaya kailangan presence of mind o kaya mental health at physical health para hindi delikado po kapag sa machine operator gaya ng press machine, cutting machine, molding machine, shredding machine, sewing machine, etc. etc. Nakakapagod, masakit sa katawan, nakakangalay, magdamag na nagtatrabaho. Kakayanin po ba? At mapunta sa trabaho na may mga hazardous chemicals or elements or mga bagay-bagay. Iba yung ingat po. So nagko-comply naman sa safety standards ang lahat ng Korean company, hindi po pwedeng hindi. Okay, ayun po, no? At ito pa yung pinaka-highlight ng presentation ko. Okay, mga kababayan, ibahin nyo po si Teacher Roland, si Teacher Jologs. Ayaw ko pong magpaasa ng tao. Alright? At syempre, aaminin natin yung katotohanan. Okay? Unahin ko muna yung boys. Mga boys, tol, no? Pag napasa nyo po yung exam at yung medical exam, yung Korean language test at saka yung medical exam, I can guarantee you 100% kayo po ay makakapagtrabaho sa South Korea. Okay? 100%, no? Sa girls, hindi po ganon ang percentage ninyo o hindi po ganon ang kasiguraduhan nyo dito makapagtrabaho kayo sa South Korea. Girls, mantakin nyo po dati, 1 to 3% lamang ang tsansa ninyo makapag South Korea na bahagya pong nag-i-spike. From 1 to 3%, ngayon 10 to 20% chance. So, ang terminology na gagamitin ko sa inyo, girls, ang pagkukorea ay parang subok lamang. Kahit mapasan nyo yung exam at medical, wala pa rin po kung kasiguraduhan sa inyo na makakaalis kayo. So, girls, para po itong dream, believe, survive, pray, and wait. So, mga kababayan, no, wala po kung kinalaman, wala akong magagawa, okay, sa sistemang iyan, no? Yan po ang sistema po talaga dito sa EPS Korea for 18 years now. Onti lang talaga yung babaeng nakukuha, ha? Kasi po ang Philippines ay naka-alat po, naka-assign sa manufacturing heavy industries. Kaya po halos lahat ng trabaho panlalaki. Pero alam niyo po mga girls, no, what happened? Nadidistinguish naman ng Korean o nakikita naman na nila na kaya pala ng mga babae ang trabahong panlalaki. Mas diligent nga po. Mas masipag nga po. Mas matyaga nga po ang mga babae kesa sa mga lalaki, sabi nila. No? Sana mabago pa to, girls. We can do nothing about this system, ha? Okay, sana naintindihan po. Nasa sa inyo kung gusto niyo subukan.
Alright, mga kababayan, no, shoutout po sa lahat ng may mga passport na. So, anytime na lumabas yung registration ng exam, meron na kayong passport. Huwag nyo po akong tatanungin kung anong requirement kasi wala po akong hihingiin na requirement sa inyo. Pero during registration ng exam, para makapag-exam ka, hahanapan ka po ng passport. Okay, during registration, kapag estudyante po namin ng center ko, tinutulungan po namin sa registration. Or nagtutulungan po tayo sa registration, ha? Mga kababayan, huwag po kayong matakot masindak sa alpabeto ng Korean. Ako po ay nag-aaral ng Japanese characters ngayon at napagtanto ko, napakadali talaga ng Korean characters po, no? Ito po ang aking service. Picturean nyo na pong maigi. Mga kababayan, no? Sa dami ng ating natulungan, libo-libo nang naipasa ko at 800 na po nakapag-Korea. Ang aking center po ay nagsimula halos 2016. Okay, hindi po ako nagtaas. Tandaan nyo po, galing po ako sa ibang center. Nagtrabaho ko sa center na 9,000 ang enrollment nila. Nagtrabaho din po ako sa center na 25,000. Meron pa nga, 10,000 in-scam pa. 18,000 nag-enroll, nagsara rin yung center. Ingat po tayo, ha? Alam ko hindi biro tong 8,000 pesos po. Pero kayo po ay nag-e-enroll sa number 1 Korean language center in the Philippines. Subok na, pinakamalakas, pinakamarami, number 1 nga sa buong Philippines po. This is one-time lifetime payment. Halimbawa, nag-exam po kayo'y bumaksak dahil na-stress ka, inaway ka ng jowa mo. Pinapapili ka yung jowa mo o Korea. Okay, pwede ka mag-aral ulit. Hindi ka naman magbabayad ulit. Hanggat hindi ka nag-aalis, yan lang po ang binayad mo sa akin. Okay, one-time lifetime payment. Bayad ka sa Davao, lumipat ka ng Cebu, pwede ka mag-aral sa Cebu. Okay, wala ka nang babayaran kahit sa Davao ka nag-aral, no? One payment, multiple entry, one-time lifetime payment hanggat hindi pa na-hit yung overage mo. Kaya hanggat maaari, ipasa nyo kaagad yung exam in one shot. Mamaya, papakita ko pa yung ibang detalye, ha? Meron po tayo sa Makati City, kung saan ako nandoon ngayon. Okay, sa malapit lang naman sa akin yan, no? Sa kabilang kanto lang naman, no? Davao, meron din po tayo. Shoutout sa mga taga Davao, taga Cebu. Okay, sa Cebu, sa may Puente Circle yan. Sa Davao, sa may dito, malapit sa Piapi Market, pasensya na. Boulevard, no? Boulevard. Sorsogon City, pasensya na, yung lumang picture to, nakalipat kami na mas magandang location. Calamba, Laguna, sa may crossing Calamba, Sibulan, Dumaguete, pasensya na. Okay, yan, Digos, Davao, sa tapat ng hospital ito. Nakalimutan ko anong hospital. Monumento, Caloocan, sa likod po ng Victory Mall, sa likod din po ng Pure Gold, no? Okay, Bacoor, Cavite, sa ngayon, yan pala yung branch natin sa Cavite, at Cubao, Quezon City po. Alright, sa NCR, 3 po. Ang challenge po natin, mga kababayan, ha, kapag mag-e-exam sa DMW POEA po. Sa lahat po ng estudyante namin na nasa ibang probinsya, nasa malayong probinsya, wag po kayong mag-alala. Wag po kayong mag-alala. Kapag mag-e-exam na po kayo at luluwas kayo ng Maynila, sige po, libre po yung tuluyan ninyo dito sa Makati. Ulitin ko po, libre po ang tuluyan. Okay? Yan. Kapag mag-e-exam ka na. Kapag student ka namin. Alright? So, huwag kayong matakot po sa pagpunta dito kasi kami po ang mag-aalalay at maggagabay sa inyo. Alright? Yan. Okay ba yan? No? Ako lang ang meron nun sa buong Pilipinas. No? Kaya nga number 1. Alright? So, anyways, sir, ano ba yung exam? Gusto namin pero nakakatakot. Baka hindi kami pumasa. Mga kababayan, pakita ko po ito isa sa mga kinuha ko sa examination, no? Ang exam po talaga ay walang translation na English. Gaya po ng tanong na ito. Ano daw ito? Ano ba yung nakikita nyo? Bagay po siya, no? Na araw-araw natin nakikita. Kalendaryo. Mga kababayan, no? Sa pagbayad nyo ng 8,000 ay meron pong 3 libro akong binibigay. Doon sa 3 libro na yon, alright? Yung libro ko, at saka yung libro po, no? Na tawag dito na makapal.
meron pong 300 bagay doon. Ang gagawin po nating pagtsatsaga ay magsasaulo ng 300 bagay na salita na Korean. So mga kababayan, hindi ko na nga po gagamitin yung terminology na pag-aaral Magsasaulo na lang. Basta marunong ka na magbasa. Madali lang naman yung pagbabasa, mga 1 linggo lang yan, marunong na kayo. Okay? So sa 300 bagay na sinaulo mo, salita, no? Meron pong lalabas sa exam na 3 beses na patungkol sa bagay. So sa exam, makaka 3 points ka kaagad. Okay, may mga ilang bagay na hindi mo na kailangan sauluhin kasi naturally, unconsciously, na nagugulat ka na lang sa ulo mo na yung salita. Tawag ko doon ay familiarization. No? Familiar ka na kaya hindi mo na kailangan i-memorize. Nakaka-stress po kayo mag-memorize. Hindi po ba? Okay? So, meron din tanong sa exam na patungkol sa lugar. Ito po, 1 beses lang lalabas sa exam. Siguro magsasaulo kayo ng mga 30 words na patungkol sa lugar. Isa doon, lalabas sa exam. Gaya po nito, Pierre. Alright? Maaring airport, bus station, subway station, train station po, no? Yung lumalabas. Pinakamadali. So, another 1 point ka doon, no? Kanina 3 points sa bagay. Pinakamadali yung pagbibilang. Marunong ka mabilang 1 to 10, panalo ka dito kaagad. No? Ito yung pinakamadali sa exam, yung makaka 1 point ka. At mga kababayan, ang pinakamaraming lumalabas na salita sa exam, mga 50 to 70% ang lumalabas ay patungkol po sa verb. Pandiwa, action word. Sa aking pagbibilang, ang official count ko po, no? Meron pong 500 pandiwa. Okay? So, ganun karami. So, all in all, mga kababayan, kaya nyo bang magtsaga, magsaulo ng 1,000 salita bago dumating ang inyong exam? Alright? So, again, mga kababayan, ang aking service ay kurso na kung saan inihahanda ko po kayo sa darating na exam. Mapasa yon para masigurado natin na kayo po'y makakapagtrabaho sa South Korea. Last season, ako po ang may pinakamaraming naipasa sa buong Pilipinas at mapasa hanggang ngayong taon. Yan, I have 360 passers po. Hindi pa natatapos yung season ngayon, no? Baka pumalo pa ako ng mas marami pa. Okay, samahan mo po ako, baka kayo na po yung next na may post namin ng napakadaming muka na yan. So pag napasa nyo po yung exam, mga kababayan, medical na po. Ito po yung mga hindi pwede sa medical. Pakipicturan po. Pakitandaan po. Kung nandito ka po, malabo po tayo, no? Sa mga colorblind, pwede pang gawa ng paraan. Pwede kong matulungan po, no? Pero the rest, hindi na po talaga, no? Kanina may nakita ko may hepatitis B, no? Pag sinabi ko doon kayo magpapamedical doon po kayo magpapamedical, no? Kapag napasa nyo na exam at medical, mga kababayan, no? Meron na kayong account pa Korea. Dito nyo po ititignan kung na-hired ka na. Hindi mo po kailangan pumunta-punta sa POA, tumawag-tawag sa POA o sa DMW. Na-hired na po ba ako? Kailan po ako makakaalis? Pag may nakita ka sa account mo na yan, sir, paano ipasok yung account? Itatype mo lang yung passport number mo. Malupit, di ba? Pag may kulay blue na-hired ka na. Mada-download mo ang kontrata mo. May kita mo kung sino ang employer mo, saan ka magtatrabaho, magkano sahod mo, libre ba talaga yung tirahan, libre ba talaga yung pagkain. Ito po, tingnan nyo, kontrata niya, no? Breakfast, lunch, dinner, kompleto po. At kapag na-hire ka na, okay, ito na po. Ano ba yung kailangan na papeles? Dun pa lang po talaga. Passport, NBI, yung 3, 4, 5 sa POA na po yan makukuha. Ang mabigat dyan yung TB clearance sa pinakamahal na hospital sa buong universe. Tapos papamedical ka ulit. Final medical pagpapaalis ka na. Pag na-hired ka nga po, no? NSO kahit late registered, walang middle name, basta may print out ka ng PSA, okay lang. Hindi ka po dito hahanapan ng transcript of records, hindi ka hahanapan ng diploma, hindi ka hahanapan ng certificate of employment. No? Ganun po kaganda. Tapos, kayo po, no? Ay mag-undergo ng training sa DMW POEA dito sa Ortigas ng 1 linggo. Sa lahat po ng papaalis na at magti-training sa POEA malayo sa probinsya, ulitin ko lang po, no? Gaya po nung nag-exam. Mga kababayan, yan nakakagulat, hindi mapantayan,
Hindi magaya na libre po, no? Yung tuluyan ninyo kapag kayo ay aalis na. Yan, kaya po tayo nagna-number 1 eh. Okay, mantakin nyo ha, Makati City po tayo. Iba po ang Makati. Malapit tayo sa LRT. Sorry, malapit din naman LRT. MRT, kaya isang sakay lang, nasa PUA DMW na tayo. At napakalapat po natin, no, sa airport. Okay, at gagabayan po namin kayo para hindi kayo mahirapan, no? Okay, pagpapaalis na po kayo. Alright, pag natapos yung training nyo, makakatanggap na kayong certificate na hinahanap po to sa Korea na ibibigay ni Tito Boy. Ito po ay katibayan na kayo po ay nag-undergo sa government po. Okay, mga kababayan, ayun nga po, ayan, pinagpalang gabi po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, mga kababayan, kayo po ay nag-undergo ng presentation, seminar, orientation ko. Sana malinaw na sa inyo. Okay, na walang apply-applyan dito, walang recruitan, wala pong agency. Okay, kailangan mapasa po yung exam at medical para maganap po kayong maging aplikante. Okay, yan, kung ako po yung makakasama nyo sa pag-aaral, kayo pong bahala, alright? At syempre tutulungan namin kayo sa buong proseso. At kapag na-hire ka na po, may kontrata ka na po, magti-training ka na po, meron pong pinakamabigat na pagdadaanan po kayo dito. Ang pinakamabigat na pagdadaanan ninyo ay yung napakalaking gastos. Na umaabot po ng 80,000 na po ngayon, hanggang 100 mahigit. Sa iba po umaabot pa ng mas malaki po dyan kasi nga po, wala po silang matuluyan na libre sa Maynila. Sila po'y nangangupahan, okay, or nagre-rent ng hotel. Paano pa kaya yung pagkain? Okay, kaya napapagastos po ng napakalaki, sobrang laki ang ibang papaalis. Okay, mga kababayan, ulitin ko lang po. Nanggaling po ko sa maraming center. Nagtrabaho po. Kaya nung nagkaroon tayo ng center po, no? Talagang inayos po natin. Nakakita po ako sa ibang mga center pagkatapos yung mag-aral ng iilan lamang na pag-aralan. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Mga kababayan, muli, no, na-witness ko yan. Okay? So, paano pa kaya, no, sa mga iba pang bagay pa? Alright? Mga kababayan, yes, wala pong placement fee. Okay, wala pong placement fee dito. Pero ba't malaki? Kala ko ba government to sir? Yes, government to government po. Pero hindi po sasagutin ng government ang inyong gastos. Okay? Bagkus, may mga babayaran pa po kayo. Okay? Under government. So kung wala po tayo na to, hindi po rin tayo makakaalis. Okay? Again, this is 80 to 100,000 pesos. Paalala ko lang po. Okay? So, paano po kaya yon pag walang-wala tayo? Alright? So, mga kababayan, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Okay? Yan. Ito po ay mga totoong larawan, totoong kuha, hindi po scripted ito. Okay? Yan. Tignan nyo naman ngiti. Kung may plastic na ngiti ba. Sige po, pagmasdan nyo po yung ngiti, no? Yan yung excitement ng tao. Alright? Ito po, 2017 pa po. Ulitin ko lang ha. 2017 na larawan ko. Okay? Nagsimula po ang aking center 2017. Huling-huling center na nag-resign ako 2016. Yes, mga kababayan. Okay, totoo po yung nakikita po ninyo, no? Na ako na rin po, ang center ko na rin po, kami na rin po. Mga kababayan, nakapagpapaalis kayo. Ito po yung papahatid na namin. Libre po yung paghahatid namin, ha? Karangalan ko po maghatid ng mga bagong bayani, lalo na po estudyante. Ito po yung Osmeña Highway, diretso po niyang airport. Diretso lang yan, bahay ko na. Ito po yung center ko sa Makati. Sa mga kababayan, no, kami na rin po, no, ang nagpapahiram sa inyo ng 80 to 100,000 pesos.
Okay, kayo na pong bahalang humusga. Baka nakita nyo na po. Okay. Baka nakita nyo na sa mga video. Yes, no? Kami na rin po. Kaya hindi nyo po problemahin yung malaking gastusin dahil kami na rin po yung magpapahiram sa inyo. Okay, bahala na kayong mag-comment dyan sa comment section po. Okay. So anyways, mga kababayan, no, kapag magbabayad na, kami pa rin po ang mag-aasikaso sa inyo. Okay, kaya wag niyo na rin pong wag na rin kayo masyadong mag-alala. Okay? Yung iba nga po nasa probinsya na tinatawag na sa amin, kami na yung nagbabayad na para ma-secure niyo na yung pag-flight niyo po, no? Para yung inyong passport po matatakan na po ng visa po, no? Yan at yun nga po ihatid natin ng libre yan. Okay? Libre yan sa airport. Pagdating nyo sa Korea, training center kayo bago kayo sunduin ng mga amo ninyo o ihatid sa mga amo ninyo, no? Pagdating nyo sa amo ninyo, syempre ito picture taking muna. Girls, again kayo pong bahala. Okay? Ayan. Wala yung audio ko. Hindi ka naman na turn off. Okay? Refresh lang po. Okay, so anyway, sa mga kababayan, no, ayan, pagdating nyo sa amo nyo, kayo pa, okay, ang reregaluhan ng amo ninyo. Okay? Mga kababayan, no, sabi nila ang buhay nyo daw po ngayon, no, ay resulta po ng desisyon ng ginawa ninyo ng nakaraan. Kung kayo po ngayon ay nakatapos sa pag-aaral, maganda ang trabaho, nakapag-abroad, nakapagbundar, good for you, no? Maganda po. Okay, ang desisyon na ginawa nyo ng nakaraan. Okay? Sa mga kababayan ko po na gusto nang mabago ang takbo ng kanilang buhay, no? Depende po sa magiging desisyon nyo po, no? Mga kababayan, ang tagumpay nyo po at kasiguraduhan na makapagtrabaho kayo sa Korea, depende po sa sipag at tiyaga ninyo. Sana marunong po makinig sa amin, no? Yan na. Tiwala lang sa proseso, lalo na po ako. 10 taon mahigit na po ako sa industriyang ito. Wala pong nag-abroad na hindi gumagastos, ha? Ulitin ko lang, hindi po ako agency o recruiter. Okay? Mga kababayan, kayo po ay nag-e-enroll. Okay? Para sa aking review center ng 8,000 pesos. Yan. At kayo na pong bahala. Yung 8,000 pesos na yan, okay, kayo po ay nag-e-enroll sa number 1 Korean Language Center sa buong Pilipinas po. Ayan. Maraming salamat po. Patapos na rin po tayo mga kababayan, no? At pakita na po natin ang ating next slide. Okay? Alright, no, para sa online class po ay magsisimula po, no. Yan sa pasensya na po, no. Sa lahat po ng nanonood sa aking channel, ayan, shout out sa ating mga bisita po sa lahat ng branches. Maraming salamat po yung mga staff ko na po bahala po mag-explain ng the rest. Okay, salamat po sa pagbisita. Kayo pong bahala kung gusto niyo rin pong magsimula na. Okay, at kung kami nga po talaga ay mapipili nyo po, no, na kaakibat para kayo po ay makapagtrabaho sa South Korea po, no. Yan, salamat po at pinagpalang araw po sa inyo lahat. Ayan, isa-shutdown ko na yung ating kabilang channel po. Ayun.